Dali lang. Hinalikan niya. Miss na niya si Tatay Dick. Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. 10 na lang tayo. 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi lang nga, di ba? Sabi ako mag-umpisa, ma'am, parang gulo-gulo ang isip ko. Di ko alam saan mag-umpisa. So, since si Pastor Kibuloy nag-invite sa akin dito, gusto niyo makarinig ng kwento? Alam niyo, hindi pa pinapanganak si Veronica. Veronica is 21 years old. So, nurse ako eh. Nagtapos ako ng nursing dito sa Pilipinas. Gusto ko sumubok sa Amerika. So, nagpunta ako doon. Challenge ko yung board exam, nursing licensure board exam ng nursing doon sa Amerika. Tapos, ano ba nangyari? Doon, wala akong matirahan. Doon ako pinatira nila pastor sa bahay nila. Ang ginawa ko doon, mag-review lang, aral ng aral. Sabi ko, kasi pag hindi ako nag-aral, hindi ko ito maipasamahan ng bayan. So, aral lang ako nag-aral, doon ako nag-aral. Alam mo, doon ko na-experience, alas 4 ng madaling araw, gising na sila, nagpe-praise and worship na sila. Tapos, bago matulog sa gabi, mga after dinner, ganun din, nag-Bible reading, tapos praise and worship. So, nakita ko rin sa kanila, yung ginagawa nila sa mga lahat ng members. Ma'am at sir, ang ginagawa nila, tinuturuan nila paano maging mabuting tao, paano magtrabaho, paano mag-contribute. I mean, kung meron kang talent, i-develop yung talent mo. Kagaya nung nandun sa Hague, si Anton, saka ko lang nalaman, hindi pala yun siya reporter o newscaster. Ministro pala yun. Kaya kung nandun ako, sabi ko, hindi kailangan every time before mag-start yung gathering namin, gusto ko may prayer. So sabi ko kay Anton, hanap ka na ng kahit sino ang mag-greet. Tapos siya ang nag-greet. Surprise ako doon sa first month anniversary, April 11. Di ba nandun, may maraming mga Pilipino doon. Nag-gathering, nagkukwentuhan, tapos yun na nga, bago nag-umpisa kasal. So, yan ang ko, walang kriminal sa grupo ng KOJC. Walang kriminal dyan. Tinuturuan lahat magtrabaho, tsaka Bible-based yan. Nag-aaral yan sila ng Biblia. Kumakanta lang yan sila ng mga Christian song. Naalala ko nga nung birthday ni Pastor. Alam mo ba, imbis na invited kami nun eh, presidente pa siya noon, pinakalas na birthday ni Pastor. Imbis na kumanta ng mga worldly song, si Pastor hindi mo talaga mapakanta ng worldly song. Hindi mo mapakanta ng Killing Me Softly yan. Hindi mo mapakanta ng Frank Sinatra yan. Ang kinakanta niyan, puro ng Christian song. So, ganun si Pastor. Tsaka, ang pagkakakilala ko kay Pastor, mabuting tao si Pastor. Walang kaso eh, di ba? Walang kaso. Anong nangyari nung Naalala ko nga nung nagkagulo na noon kila Pastor, doon sa Davao, sinulong na yung lugar nila, may nagtanong sa akin, na kaibigan namin, sabi niya, meron ano daw baka ma-freeze daw yung yung bank account ko. Sabi ko, wala naman kami business transaction nila, Pastor.
alam mo, pag nagpupunta kami sa kanila, iimbitan nila kami sa kanila, nandun lang kami para kumain. Masarap sila magluto ng pagkain. Pinapakain lang nila kami, hindi nga kami pinapabayad. Kasama yung mga bodyguard doon, sabi ko ganun. Saka kami kasi, pagka gusto magdagat ng anak ko, nahihiram lang kung tinatawagan ko lang sila, Pastor. Sabi ko, Pastor, pwede kami punta doon sa ninyo? Meron kasi silang dagat doon eh. Yun lang namin. Sabi ko, wala kami business transaction ni Pastor. Hindi niya ako binibentahan ng kung ano-ano. Wala din akong binibenta sa kanya. So yan ang kay Pastor. Tsaka, isa ko, dito talaga, ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Mahala na, sabi ko nga ako, mas gusto ko pa maging kaibigan yung, alam niyo mo, may tindahan ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pa makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto ko makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa Pilipinas, sa tawag pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, dyan yun ako makita kung anong klaseng tao yun. Hindi ka lang mabuti porket yung nahabang nasa baba ka pa. Makita ko yung totoong pag-uugali ng tao pagka nandun na sa taas na, nag-iiba mo ang ugali. Alam nyo, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami noon na nag-iimbita, bakit naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang banggitin. Di ba? Ayaw ko na lang banggitin, pero nag-iimbita. Hindi ako gano'n na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Talang ko, totoo yung kaharap ko. Di ba? Buti pa to. Pagpalakpak. Pag sinabi mo, pangit ka, halilit. Sasabihin niyo, di ba? Ayaw ko ng bahala na yung hindi. Ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, nakapuntut. Bigla ko na lang magulang. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandiyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am, wala na sila, ma'am. Okay lang, ganun talaga. Wala na. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former president. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang pangungo. Kasi kidnapping talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka pa nang tanggalin at ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yun, mas ginagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Namira ngayon. That means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villa Mall, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato nun, di ba? Sa sofa siya natutulog. Ako, labas ako dito sa exit na to. Labas naman ako doon. Di ako mapakali. Kasi gusto kong
malaman anong mangyayari, ano ba talaga. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw pa ipapasok ng papeles para document yun na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, nagawa ng paraan. Meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya Ikot ako dito, nataka ako, bakit may aeroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yun, mula pagdating namin doon hanggang gabi na yun. So, yun, nung napusli ko, yung napirmahan na yung document, di ba kita nyo na nangyari? From paglabas namin, di ba kita, wala namang, sino hindi nakakita nun? Sino hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Di ba? Alam ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng yun, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam niyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko, sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lulunin, ma'am. Hindi ko kaya lulunin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So, tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, policeman yata yun siya. Halika, samahan mo ako nung nandun na yung document. Mga past 2:30, sumakay kami dun sa sasakyan, kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang, di ba? Yun, kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yun, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakuusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wala ko na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto Miski awa na lang, sabi ko gano'n. Doon sa yung lalaking, mukhang sabi ko, miski awa na lang. So, hindi siya, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami Hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung hindi ka makaganyan, kasi nandiyan sila dikit na dikit Hindi ka makasipa. Nung nakita niya na naharas na kami ni Kitty, kasi ginagano na nila, iniwalay na nila si Veronica sa akin Kaya sabi ko, ibalik niyo yung anak ko. Sabi ko gano'n, di ba? Pati ako, nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong. Sabi yung mga lawyers, para samahan kasi pinipigilan kami Wala na talaga akong magawa. Kaya yun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng aeroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko yung Kitty. Pero Santos nakita niya talaga.
So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras pa kami. 10 oras kami. Di ba? Tapos, may isang paek-ek. 10 oras kami doon. May dapat ginawa ka. Di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak eh. Wala na. Hindi na miskin ni lawyer. May ano ka. May hand ka doon eh. Kasi related sa iyo yung nakaupo. Di ba? Pero wala kang ginawa. Maraming lumipas sa mga maraming abuses. So, doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. Diba? Hinahanap nila doon, pinagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon, nagpa-ek-ekan. Diba? So, yun ang ko. Kasi ang bilin talaga sa akin ni Presidente, sa amin, sabi niya, 10, Duterte. Duterte talaga. Duterte talaga. So wag niyo kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito, wala na eh. Ultimo tayo, wala tayo eh. Ako, contributor ako ng SSA, ng PhilHealth, wala na, di ba? Wala na eh. Parang walang ibang tao dito sa Pilipinas, sila lang. Parang ang buhay mo at buhay ko, buhay na anak mo, baliwala ka. Di ba? So, kailan tayo? Kailan tayo kikilos, di ba? Parang sabi ko nga, kanina doon sa kasama ko sa loob, hindi kaya mas mabuti pa sa China yung si communist, pwede magsalita. Ngayon, magsalita ka lang, kung ano-anong gagawin sa inyo, ang mga vlogger, ano ginagawa? Di ba? Social media, yan ang free, yan ang binigay sa atin. Hindi mo kailangan magbayad sa isang mainstream media para makapagsalita sa social media. Ngayon, pinagbabawal nila yan. Baka sa sunod, maghihalin nyo, bawal na. Ang isang pinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, may calls kami Tuesdays at Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko dito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw niya yung iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si pala, ganito lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text, sabi niya, sinabihan pa naman ako ni Kitty na, "Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala ako na lang daw, siya na lang daw." Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, ako, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, iniba ko ng topic, nangyari masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari ng birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa na ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit, sabi niya ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko, umiyak na ako na. Sorry talaga, kasi yung papa mo, sabi niya, pag ikaw kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa
tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isang kwarto. Sorry talaga na. Intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. I-pride na nga siya eh. 6 years eh, di ba? Naging presidente ang papa niya. Tapos, sige ako iyak, nagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sumulat. Ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Hindi naanuhan ako ng loob kasi yun na nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila. Yun, yung ano ba, yung klase ng